Nakakatawa. Ceasefire daw. Wala daw bastusan. Eh, siya naman ang nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan. Siya nag-umpisa. Nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. What is up mga kababayan? This is Paisyo Gen Z. Nagbabalik ang boses ng Gen Z sa mga isyu politika dito sa ating bansa. Ayan mga kababayan, pag-uusapan po natin ito naging bangayan sa pagitan po ni Blue Ribbon Committee Chair Pampi Pinky Lacson at nitong Senate Minority Bloc na naghain po ng complaint regarding po dito sa investigasyon. At isa sa mga senators sa minority bloc na naghain ng complaint ay sina Senator Amy Marcos at Senator Idol Marcoleta. Ayan mga kaibigan. Nakita naman natin kung gaano kabastos at kawalang kwenta at kasayangan ng oras itong naging hearing noong Lunes sa Blue Ribbon Committee. Na-extend na nga itong hearing. Ilang beses na po itong na-reschedule pero wala pa rin pong kwenta ang naging hearing. Itong si Kong Liviste, hindi man nila binigyan ng sapat na oras para mapag-usapan ang mga dokumento na hawak niya. At binigyan lamang ito ng 30 minutes bandang dulo pa. Samantalang yung mga aktor at actress ni Pinky Lacson dyan sa Sarsuelang ginanap sa hearing, binigyan ng tig-isang oras, higit isang oras para kumanta ng mga peking balita at peking naratibo na nirehearse nila panigurado. Ito minority block na binubuo ng mga naghain ng report laban sa Blue Ribbon Committee Chair, sinabi na ang pinatutunguhan, sinabi mismo ni Senator Amy Marcos, ang pinatutunguhan ng minority report ay ang taong bayan. Ang mamamayang Pilipino ay hindi basurahan kahit papaulit-ulit ng tinatakpan at binababoy. Ayan. In short mga kaibigan, pinupuna lamang po ng minority block itong naging investigasyon ng Blue Ribbon Committee dahil wala naman pong katuturan ang naging investigasyon at pinaikot-ikot lamang po tayo sa loob ng 7 oras mga kaibigan. Nakita natin ang isang magandang halimbawa dyan ay nung hina-hot seat po ni Senator Marcoleta itong dalawang state witness, hindi po makasagot ang mga state witness at nauutal. Pero to the rescue po itong kanilang leader na si Senator Pampi Lacson dahil siya na po mismo sumagot sa tanong ni Marcoleta. In short mga kaibigan, mukhang hindi nakapag-rehearse ang mga aktor na state witness dyan sa Sarsuela noong Lunes. At si Senator Lacson, itong si Pinky na lang ang sumagot in behalf of them. Dahil baka mamaya iba ang masabi ng mga state witness, matimbog ang Sarsuelang ginaganap dyan sa Senado. Ayan mga kaibigan, wag nang maraming intro, reacta na tayo sa video ito. Yeah, out of frustration kasi we're all members of the Blue Ribbon Committee. If they have some issues to raise, they should raise it during the committee hearing. After all, everybody is contributing, ano? Kaya nga tayo umabot sa punto na there are cases filed already, there are cases undergoing preliminary investigation, merong papailan pa. Kaya tayo umabot sa ganito, hindi naman sa pagmamalaki, largely because of the contribution ng Senate Blue Ribbon Committee. Pagkatapos i-undermine yung integrity by saying so many things, so many bad things about the committee, parang unfair naman. Not only to me, lalo na sa mga ibang members na who have been actively participating. Ang dami lang na-unearth eh. I'm not claiming credit for what is happening, but at least the whole committee, the entire Senate, kasi after all, ang membership ng Blue Ribbon, 17 plus 3 ex officio. So practically, that's the whole Senate. In relation dyan, Senator, baka pwedeng ipaliwanag sa mga tikapakinig natin, ano ba itong minority report na ito? No? Ano bang ibig sabihin yan? No? Dahil marami hindi alam kung yung minority report na yan. Okay, ang background pagka ang legislation, nagsisimula ito sa first reading, may magpapile muna ng bill. Pagkatapos babasahin ito, ang tawag doon first reading. I-refer sa committee, magkakaroon ng committee hearings, pagkatapos gagawa ng committee report, i-report out sa floor, magkakaroon ng deliberation o interpellation and amendments. No? Committee amendments, then individual amendments. Tapos, kung ito'y resolution, hindi ito bill, i-adapt yung committee report ng plenaryo. Now, they have stayed long enough sa Congress
either as congressmen, representatives, or senators, not to know the rules and procedures sa inquiry in aid of legislation. Yung Blue Ribbon, motu proprio ito eh. Wala naman tong resolution kasi this is the only committee na pwede magsagawa ng motu proprio investigation. So, ganun nangyari. So, ang gusto nila ay ipasok yung minority report na tinatawag nila. Kaya nga pinadala sa office ni Senate President na ipinasasang ni Senate President Tito Soto sa Blue Ribbon Committee. Now, how will I treat it? May kasabihan tayo, respect begets respect. How do they expect na i-treat ko yung kanilang sinasabing minority report with respect? No? Kung sila mismo o yung committee report, yung sinasabi ng minority report, nagsisimbolize ng disrespect sa committee. So, di ba, napaka-unfair naman na dinisrespect nila sa pamamagitan ng minority report na pinipreempt yung final committee report ng Blue Ribbon regarding the same issue or issues tungkol sa flood control project. So how do they expect me na i-treat with respect yung halang dokumento? I won't even dignify. Kaya sabi ko nga kay Senate President na tama yung ginawa niya, ni-refer sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trust can. So, Senator, hindi siya parang dissenting opinion. No? Hindi siya gano'n. Halimbawa sa Supreme Court na dissenting opinion. Nabanggit mo yung dissenting opinion. Pag nag-route ako, and I intend, kung matatapos na yung partial committee report, ira-route namin ito next week. Pagka may session na kami. So, kailangan dito, majority ng members ng committee para ito mai-report out. Pag ito'y kulang sa pirma, whether ito'y concurring o dissenting. Kasi ang ginagawa namin, kung hindi kami sang-ayon doon sa binasa namin na yung committee report, it's a draft committee report. Paglalagay kami ng I dissent. Ibig sabihin, hindi ka sumasang-ayon, pero duty mo na pirmahan yung committee report dahil member ka. Or, pipirma ka with reservations. Or pipirma ka, will interpolate. May comment ka sa ilalim. Ganun dapat ang ginawa nila. Kung ano man yung nilalaman ng sinasabi ng committee report at hindi sila sang-ayon sa lalabas pa na partial committee report, maglagay sila ng I dissent o kaya will interpolate. Pero sir, it cannot... Ganun, kasi, yes, sir. Go ahead, sir. Iisa lang naman ang Blue Ribbon Committee, hindi dalawa eh. Ang sinabi ko nga kay Senate President, alam mo, delikado ito. This may set a bad precedent na ina-undermine yung integrity ng Senado as an institution. Ano ba? Dalawa ba ang Senate natin? Dalawa ba ang ating Blue Ribbon Committee? Masamang president yan, ha? Baka maging, pagka ito pinabayaan natin, lalabas yan sa mga susunod na mga panahon. Laging merong dalawang report na lalabas sa isang committee lang. Merong minority, merong majority, merong final. Hindi yan katanggap-tanggap. And, alam mo, rules ang sinasabi natin dito, ang i-invoke natin dito, rules of the Senate. Kaya nga kami merong libro eh. Yun ang aming Bible na susundan namin. Yes, sir. Pero sir, it cannot be a dissenting opinion or report yet because you don't have your report yet, I suppose, di ba? Correct, Ed. So, Anong dinidissent nila? Wala pa yung committee report. Oo. Pambabastos talaga. Talagang pambabastos. Pinipreempt nila. So ngayon gusto nila bigyan ng halaga, bigyan ng pansin yung committee report by submitting it to the Office of the Senate President. Pero sir, I'm wondering kasi on the other hand, you're looking at 6 senators who signed into this minority report, and that's basically 1/4 of the Senate. So kahit paano, it's not a number that you can laugh at or you can disregard. Well, 1/4 of the Senate or the members, hindi yun majority. Yes, sir. So paano mo ilalabas yung report na yun kung walang signature yung majority ng members ng Blue Ribbon Committee? It's a 576-page report, Senator, so it definitely took them a while to put this together. Did you know that the minority bloc is putting this together? And secondly, nabasa niyo na po ba? Hindi ko mabasahin eh.
It's not an official report. Ginawa nila yung pang media. Di sa media nila ipalabas. So wala po kayong balak basahin the so-called ipasok minority nila report? doon sa amendments, doon sila mag-introduce, mag-call sila from the so-called minority report nila. Doon lang ipasok sa amendments. At kung ito'y bobotohan ng majority ng members ng sa floor, kasi plenaryo na yan eh. Pag nakakuha sila ng 13 votes para may pasok yung kalang amendments, then we will adopt the amendments as part of the committee report. Because I'm also thinking there could be some useful insights or information in there that could help you along with your own investigation, right? With the official Blue Ribbon Committee investigation. Pero, I agree. Reg, Pero at the proper time, hindi ngayon. nung binasa ko yung Pero proper time for that eh. Sa amendments eh. Nung binasa ko, Sen, yung minority report, it's basically a critique nung handling ng Blue Ribbon nyo. There you go. Yeah. Yun There you yung go. focus nung minority report. No? At ayun nga, alam based mo, doon. Yeah. Sec Ronaldo, isa lang conclusion dito, may mga bitter eh. Hindi matanggap na hindi na sila nasa majority. They cannot move on. Yun lang yun eh. Ano, wala naman masyadong bago eh. Nakalagay lang doon, dapat isama daw yung mga principals, katulad ni Saldico, ni Speaker Martin Romualdez, no? Bakit daw puro mga small fry, yung mga ganun. Kumbaga, hindi bago. Pero yung kwan doon Wala ay pa yung tayo doon direct attack sa inyo. Bakit? Yeah, nababasa ba nila yung isipan ng mga miyembro? Pag nag-drop kami ng committee report, nababasa nila isip ko na hindi ko isasama si Saldico at saka si Martin Romualdez. Ba't nila ang pinapangunahan? Ba't nila pinapangunahan yung committee? Yun ang mali doon. I don't, hindi ko naman sinasabing mali yung kanilang observation o naman yung kanilang isinama. Pero this is not the proper time. Kung gusto nila bastusan, di bastusan. Kaya nga sabi ko, respect begets respect. You insult me, I'll insult you back. Sir, para lang klaro, kasi I'm sure a lot of people are already pretty confused about what's happening eh. Kasi like it or not, That's people... their purpose eh. Yun ang intention talaga. The motive is to confuse the people. Into believing na wala nagagawa yung Blue Ribbon Committee. To undermine the process. Kasi like it or not, Yes. people will not read the entire report, whether it's the committee report or this so-called minority report. But sir, if I'm getting you right, what you're saying is basically this. Yung sinasabi ng minority report is not necessarily something you object to per se. I mean, they could be right, they could be wrong. It's just that it's premature because you haven't even done your official report yet. Correct. Kaya nga kami merong rules and procedures. Kaya nga may Senate rules eh. Sundin natin yung rules. Huwag kayong mambastos na piniprempt yung committee. Ine-elect nga yung mga committee members eh. Ine-elect yung chairman. O tapos ngayon maglalabas ka na sinasabi mong committee report na wala pa naman yung report. Anong pinagbasihan mo? Hindi pa para lang mang-confuse, para lang manggulo, para lang ipamuka na mali yung ginagawa namin, na hindi pa naman kami tapos. Sir, I'm wondering though, given the fact that at least this block seems to have the confidence to come out with a report like this, are there any rumblings in the Senate over the leadership of the Senate? Wala kami naririnig. Actually, una ko narinig yan kay Senator Bongo kasi linapitan niya ako sa lounge. Sabi niya, Senping, parang apologetic. Sabi niya kasi may niroute sa amin na pirmahan lang daw namin. Parang nagpapatao po siya na nagpirma ako pero bahala na kayo. Parang ganon. So noon pa alam ko na meron silang binuo na minority. Ewan ko kung anong tawag. Basta't meron na silang niraroute noon. Which is, downright wrong. So parang tumimbre sa inyo si And Bongo. irregular.
At least, Parang tumimbre. nagsasabi siya. Parang tumimbre siya na pasensya na kasi niroute sa amin, pirmahan lang daw namin, nakapirma ako. Kaya parang intindihin nyo na lang. Sabi ko, yeah, kasi minority ka naman, pero I don't know what he was talking about at that time na merong niraroute. Akala ko niraroute, change of leadership eh. Yung isa sa main recommendation kasi nila, Senping, dun sa minority report ay yung immediate, speedy, and impartial investigation, no, based on evidence. That's a mouthful, no? Ibig sabihin, sinasabi nila, ang bagal, no, bias, partial, no, at kulang sa ebidensya. Yun yung kanilang Yun nga nakasulat masama. doon sa recommendation nila. Yun nga masama, preemptive nga eh. Yun nga masama, bastusan nga eh. Kasi wala pa nga yung committee report na tinuusgan mo na what are they judging? Wala nga yung committee report. Bakit pinipre-judge mo na mabagal, hindi impartial? Eh di ba kabastusan yun? Ayun, labag sa kagandahang asal, ano? Aside from advising them to read the rules of the Senate, again, palagi ko mag-review sila ng GMRC, Good Manners and Right Conduct. Ang hinahanap ko, Reg, tsaka Ed, yung dun sa minority report, yung recommendation na yung hindi naman testigo, wag magsuot ng mask na dilaw. Balaklava. Sabi nga, parang Teletubbies eh. Telebabis. Tawa ko ng tawa nun. Sir, yung anim po na po naman doon sa so-called minority report, how many of them have been active in the past Blue Ribbon Committee hearings, whether it was under you or under Senator Marcoleta po? Ang natatandaan ko na aktibong nag-a-attend si Senator Marcoleta, Senator Bato, minsan si Senator Padilla. Naka-attend din dun si Senator Jinggoy, Senator Joel. Yan ang mga natatandaan ko na nag-attend. At the same time, Senator, to Ronald's point about the speedy investigation, no, I mean, you also can't deny that people are getting impatient, very, very impatient, because yung pinangako ni Pangulong Marcos that Big Fish will be behind bars by Christmas didn't happen, and after Christmas, wala din silang, they didn't give an update on that as well. Last night, I was at an event actually which was attended by SP Tito Soto, pero hindi ko siya nakausap for a while. But I did talk to a friend of mine, si Andrew Masigan, who's an economist and also writes a column for the Philstar. And I'm gonna quote you a part of his column for today. Filipinos are tired, angry, and frustrated. There is no more patience to give. And maybe the point of it all is, one begins to wonder whether delay is the point of it all. Delays to give their guilty friends the space to escape. So the strategy is to wear the public down with bits of progress, but never arrests until a rage turns to apathy. That is not all on you, but I was wondering, in terms of the broader goals for the Blue Ribbon Committee this time around, ano po yung naiisip nyo? What would you like to achieve? Wala sa job description ko yun. Wala rin sa mandate ng Blue Ribbon yun eh. Kaya hindi ako, it's not all on me, it's not on me. Kasi hindi naman kami nagpo-prosecute eh. Ang sinasabi ko lang dito, marami na kami na-contribute. Yung output, yung mga ebidensyang naipon namin, na ginamit at ginagamit pa ng DOJ, ng Ombudsman, as we speak. At nakarating na sa korte yung iba. Yun ang sinasabi ko. Pero yung para maisisi sa amin, sa Blue Ribbon Committee, na mabagal yung pagpapakulong, wala sa job description namin yun na Regina eh. Hindi mandate. Ang sa amin, in aid of legislation. And may mga nabubuo na nga kaming pieces of legislation na pwede namin i-incorporate doon sa committee report. Ang isa, alam mo ito, kasi nakita kong isang kakulangan ng ombudsman, nag-uusap na rin kami ni Ombudsman na Boying Remulla rito, magpo-propose kami ng legislation na mag-create ng isang law enforcement unit na dedicated para sa Ombudsman, law enforcement unit ng Ombudsman, para nakapag-apply sila ng search warrant,
there's no other institution, it seems, at this point that's capable to see this investigation through. Kasi there was a time, I remember nung ICI, everybody pinned their hopes on the ICI, and then here we are, isa na lang yung commissioner ng ICI, right? Mukhang hindi pa pumapasok. Hindi ba? Hindi ko alam, but in any case, the ICI, never had any teeth to conduct a thorough investigation. So that's why the burden, rightfully or wrongly, fell on the Senate. Pero sir, I'm also curious as to, so you're working with the Ombudsman right now to see through the cases, to make sure they have good build-up of these cases to be able to prosecute. What do you do with all the contradicting testimonies? I mean, each time there's a Blue Ribbon Committee hearing, there's people making accusations, there's people flat out denying. At the last one, yung bagong witnesses, the alias, what was her name? Alias Joy and alias Dalawang Mary, babae. pointed directly to Curly Discaya as the one who apparently was representing former Speaker Martin Romualdez at the house on 30 Tamarind Road. Pero dininay naman ni Curly. So what do you do in those instances? Okay, it's good you brought that up, ano. Alam mo, sa Philippines, under the Philippine jurisprudence, yung rule on evidence, yung positive identification far outweighs the denial. Why? Kasi affirmative yung positive identification eh. Yung denial, self-serving yun, saka negative yun eh. So maski umabot sa korte, pag positively identified ng witness ang isang suspect, halimbawa, mas binibigyan, proven na ito, nasa jurisprudence na natin ito, jurisprudence after jurisprudence, yan talaga yung paano, unless may mga qualification. Halimbawa, yung nag-positively identify, nasa madilim na lugar, yung ina-identify, pwede ma-question. Pero generally, as a general rule, kapag positively identified, halimbawa sa isang police lineup o sa korte, pina-identify, tinuro, mas binibigyan ng weight yung positive identification kesa sa denial ng ina-identify. That's one. Okay. Parang preview na rin sa pwedeng malaman ng committee report. I-review ko lang yung testimony ni Gutesa. Remember, kung totoo na yung recollection ko, na sa statement ni Gutesa, sinabi niya na kapag deliver siya sa 30 Tamarind Street, maski walang ang magko-corroborate doon, ito na nga yung bagong development. Ay, sir, I think that's the McKinley. Yes, kasi nabanggit na yung 30 Tamarind, ina-attribute nga ito, di ba? Ina-identify kay dating Speaker Romualdez. Kung may statement, kung kasama sa statement ni Gutesa na nag-deliver siya sa 30 Tamarind Street, I will have to review the record, the transcript, ano? Sir, That hindi says a lot, ano? hindi yata yung 30 Tamarind Road house. It's Yes, sir, he the would- Hindi, kaya nga sabi ko, re-reviewin ko eh. May Gutesa. nagsabi rin sa akin na nabanggit yung 30 Tamarind. I will have to review that. I will have to review the transcript. Sabi ko lang kung sa statement, sa testimony ni Gutesa, nabanggit niya nag-deliver siya sa 30 Tamarind at ngayon sinasabi nitong mga bagong witnesses na yung 30 Tamarind, di umano. Although ang deed of sale kasi pinadala na ko ni Miss Doris Magsaysay Ho. Siya kasi yung original owner, yung former owner. Kaya naman ako naging curious dito kasi tatlo na yung nagsasabi sa akin na bakit hindi nyo tingnan, Senator, yung bilihan ng bahay sa South Forbes na sinasabi nila naka-front doon si Discaya. Eh nung chinek ko, nung nakausap ko si Doris, pinadala niya sa akin yung copy ng deed of absolute sale. Ang pakiusap niya lang kung pwedeng wag nang i-reveal yung amount, yung purchase price. Kaya hindi ko binanggit eh. Now, niliwanag niya na hindi sa pangalan ni Discaya. Kasi Golden Pheasant Holdings Corporation. correct. So I went further, chinek ko ngayon kung sino ba yung incorporators o stockholders ng Golden Pheasant. Ang isang interesting name na lumabas doon, Jose Raulito Paras. Kasi nung chinek namin, si Jose Raulito Paras nakasit sa board ng at least 3 companies na again identified kay former speaker. Okay. So yun ang link, kaya nga ang unang yung sa curiosity,
kung naka-front si Diskaya as the buyer, mas lalong mabigat yun. Kasi sinabi ni former speaker, hindi niya kilala si Diskaya. Sabi ni Diskaya, hindi niya pa nakikita si speaker except on one occasion. Sabi niya sa pagdinig eh. Pero hindi ganun ang lumabas. So without further, kung sino si Paras, yun ang link ngayon. Yun ang titingnan natin. Kasi baka sa susunod na pagdinig, pwede namin ipatawag si Atty. Paras. Kasi kung sasabihin niya, hindi, akin talaga yan. Sa Golden Peasant talaga yan. At siya naman yung major stockholder, if I am not mistaken, parang more than 90%. Yung iba nominal eh. Mga nominal stockholders yung iba eh. Siya talaga yung major. Parang dominant na stockholder. So pwedeng tanungin, alam mo, manganganak ng issue to, pwede pumasok ang BIR. Paano ko bumili ng ganyang kamahal na bahay kung ganito lang yung kapasidad mo para bumili? Kawing-kawing na ito. Pero siya sabi ko, we go where the evidence leads us. Paulit-ulit ako rito parang sirang plaka. Hindi kami sumatarget ng any particular person. Much less si Speaker Romualdez. Pero hindi rin kami magko-cover up ng maski kanino. Kaya nga tinamaan yung mga ibang kasama namin. Alam nyo, kala nyo ba hindi masakit sa loob ko na si Senator Bong Revilla, nakasamahan ko dati? Kala nyo ba hindi masakit sa loob namin na sina Joel Villanueva, sina Jingo Estrada, at yung mga ibang nababanggit, makakasuhan? Masakit sa amin yun. Pero ano magagawa ko? Yun ang lumabas sa ebidensya. Para pagtakpan naman namin yung ibang mga personalities. Huwag na lang tayo mag-imbestiga. In relation dyan, Senator, anong status ngayon ni Gutesa? Ano parang... At large. Oo, Meeting. so walang information tungkol sa kanya. Pinadala namin siya ng show cause order kasi sinumpi na namin siya nung Lunes, hindi siya dumating. So pag hindi siya nagsabit ng show cause order o kung nagsabit man siya at hindi satisfactory sa pananaw ng sa analysis ng mga miyembro, pa-issue namin siya ng warrant. Along with Saldico. At yun din ang isang nakita namin paraan, kasi hindi umubra yung extradition kasi wala tayong extradition treaty with Portugal. Ang meron tayong extradition treaty, ang pinakamalapit, Spain. 2004, I think. Pero, maski merong tinakaralan ko rin to, maski merong multilateral agreement among the European nation countries, pag external, hindi sa loob, hindi internal do sa EU, ang nagre-request para ipadala yung isang fugitive. Hindi layo honor. Kasi halimbawa, ang requesting party, Pilipinas. So idadaan natin sa EU o kaya sa Spain. Magre-request yung Spain sa Portugal, ipadala nyo rito para ma-extradite namin. Hindi layo honor. Ang agreement nila is internal among themselves. Kung ang Spain mismo ang nagre-request dahil may kaso sa Spain, yung tao, o maski anong member ng EU, ipapadala nila. Ang isang route na nakikita namin ngayon, kung ma-issue namin siya ng legislative warrant, pwede namin idaan through the IPU. Kasi ang Pilipinas, member ng Interparliamentary Union. Nag-a-attend nga kami dyan eh. Yung Portugal, member din ng IPU. Baka pwedeng through the IPU, pwede naming ipakiusap na i-deport dahil meron namang red notice list, nasa red notice list ng Interpol si Saldico. Kaya lahat ng paraan, kaya yung pag-ano sa amin na pinoprotektahan kami, that's really too unfair. Because we're going the extra mile para makatulong sa investigation ng Executive Department o ng Ombudsman. Kaya wag nila akong pagbibintangan na pinagtatakpan. Napaka-unfair noon. Hindi lang sa akin, pati sa mga ibang members. Nakakatawa nga, Senator, dahil nakalagay doon sa minority report ay failing to summon personalities like Saldico. No. In-invite na namin, kaya nga subpina na pinadala namin. At ang pinadalan din namin ng show cause order. At pag hindi nakapagpadala ng explanation o magpadala man at hindi satisfactory, pa-issue namin siya ng legislative warrant. So bakit nila pinangungunahan yung, yan, again, another point. Bakit nila pinangungunahan yung aming ginagawa? Sasabihin lang na parang failing o hesitating o whatever word
they're using. Yun ang sinasabi ko, unfair. Huwag nilang pangunahan. Bastusan yun. Sir, what about Guteza? Guteza was brought to the Senate Blue Ribbon before by... Yes, kaya nga sabi ko, Senator Marco. part ng record ang kanyang testimony because sinumpaan niya sa Blue Ribbon Committee yung kanyang salaysay. Kaya nga nasa konsiderasyon ng committee yun. Unlike sa DOJ, sa Ombudsman, hindi siya sumipot doon eh. Kaya hindi magagamit, walang evidentiary value yung kanyang sinumpang salaysay as far as DOJ Yes, sir. and Ombudsman are concerned. Pero sa Senate Blue Ribbon Committee, may saysay yung kanyang sinumpang salaysay, yung kanyang testimonya. Dangan nga lang, nagkakami ng corroborating documents o testimony para ma-buttress yung kanyang salaysay sa amin. Kasi kung stand-alone, paano namin titreat yun? Yes, sir. Pero sir, I'm wondering kung wala kang natitimbrihan kay Gutesa where he is. I mean, given your network in the PMA and in the security forces, wala kang idea where he is or who's hiding him or if he's even still alive? Wala. Unfortunately, zero. Wala kaming information. Sir, to Ronald's point about calling in resource persons, what about the former Speaker Martin Romualdez? I mean, his name keeps coming up. And you have this situation coming back to the new testimonies by the new witnesses, alias Marie and alias Joy, who said that yung 30 Tamarind Road was sold to Congressman Romualdez. He could No, shed light they on all didn't of say that. that. They didn't say that. Ay, hindi. Yes, Wala that, silang knowledge doon. that they're Ang knowledge lang nila, tenant. nakita nila si Diskaya, Diskaya. na pinapalaya sila doon. Correct. Yes, sorry. Kasi nung mapanood doon nila sa TV si Diskaya, sinabi niya kay Mr. Rico Ocampo, Sir, ito yung nagpapalaya sa amin eh. Kasi at that time, si Rico Ocampo, kaya hindi ko rin in-invite, he was in the States. Ang nandun sa bahay, yung dalawang staffers niya, members ng staff niya. So sila yung nakakita mismo kay Diskaya. Kaya nga sinigurado ko pa, ang sinabi ko sa staff ko, dahil nung lumabas na yung sinabi nilang napanood sa TV, sabi ko, siguraduhin muna natin, magpadala uli kayo ng video clip, pati may voice clip ni Diskaya, para kasi nakausap nila, baka maalala nila yung boses. Kasi maingat ako dyan eh, mamaya inimbeta namin. Pagkatapos hindi na ma-identify o alanganin sila, edi yun naman ang babanatan ng mga kritiko. So sabi ko, bago sila dumating, bago sila pumunta sa Senado, padalan na muna ninyo ng video clip na merong voice. Kinonfirm naman nila, yan, sigurado kami. Yeah. So Oo. tinuloy namin yung invitation. So correct, yung bagong witnesses were only testifying as far as Curly Diskaya is concerned. But is there any plan at all to call in Congressman Romualdez? In-invite na namin eh. Di ba nag-decline nga siya? We can only do so much dahil nga sa time-honored tradition between the Parliamentary two courtesy. houses. Oo. Pag ayaw mag-attend, alam mo naman per se namin yun. Kung gawin din sa amin yun. They already invited him eh. Kung gusto Oo nga eh. magpunta, tulad si Toby Chanco, nagpunta. Si Congressman Lian, nagpunta. Yung gusto magpunta, edi welcome sila magpahayag. Hindi nga namin sila pinagte-take oath eh. Kasi nga merong courtesy eh. Oo. It's curious because he's already appeared at the ICI and he's given his testimony to the ICI, right? Pero nag-decline sa Senate. Yes, kasi nga pwede sila mag-decline sa ICI kasi may subpoena eh. Kaya sila nagpunta eh. Naman sa ICI, hindi naman para isumo namin yung ICI kasi iba yung investigation nila eh. At saka yung kanila na mga, kung ano man yung makukuha nila, papadala nila naman sa ombudsman yun eh. I-refer nila eh. So what's the use? Magduduplicate lang kami. Yung makukuha namin sa ICI, papadala namin sa ombudsman o maging part ng record ng Blue Ribbon. Parang, anyway. Sir, balikan ko lang si Attorney Jose Raulito Paras. So the Blue Ribbon Committee is going to invite Paras to attend the next Blue Ribbon Committee hearing. If I got you right, Paras owns mga 90%, is that correct, of Golden Peasant Holdings Corporation and sits in the board of Yun ang 3 companies identified with Speaker Martin Romualdez.
Yes, yun ang pagkaalam ko, yung kanyang holdings do sa Golden Pheasant Holdings, at least 90%. So, subject to verification yun, further verification. Pero yung nag-sit siya sa board ng 3 kumpanya na attributed and identified kay Speaker, established yun, na-check na namin, but we have to formalize it by inviting a representative from the Securities and Exchange Commission. Ang nakita ko pa nga doon, yung isang kumpanya, naging treasurer pa siya from 2018 to 2023. Sir, can you name these companies, these 3? Hindi ko na maalala, pero anyway, nandun naman sa record yan eh. Kaya nga gusto namin isumon yung representative ng SEC, si Raulito Paras, para mas maliwanagan natin. Hindi ko naman sila ma-invite noon kasi wala pang basis eh. Hindi pa nga nagtestify yung 2 members ng staff eh. Wala pang link eh. Okay. Yeah. In relation dun sa minority report, Sen, meron ba kayo nanonotice na discomfort Lagi dun mo sa... pinapainit ang ulo ko laging binabagit mo minority report. Hindi, natawa lang kasi ako dun sa... Heckler siya, sir. Okay Natawa lang, lang kasi ako, nabibiro lang Senator, ako, dahil binasa ko nabibiro lang ng ako. 2 beses yung minority report. Medyo may Nagbibiro lang ako, pagka-self-righteous. Teka. Hindi ako Oo. serious. May pagka-self-righteous yung tono. Ang alam ko, based dun sa testimony ng inyong mga witnesses na kinuha ng DOJ sa kanilang witness protection at saka even state witness, karamihan dun sa nalilink dito ay member ng minority. So, baka, tanong ko lang kung meron silang discomfort na karamihan dun sa nalilink dito, based mismo sa inyong sariling witnesses, ay members ng minority. Sarili nilang opinion yun. Kaya nga, hindi ko binabasa kasi ayoko ring may influence kapag dinadraft na kasi ngayon eh. Para nasa ganon, kung gusto lang sabi ko nga kanina, pagdating ng period of amendments after ng debates, input nila, ipasok nila sa amendments. Yung gusto nila ipasok. At pagbobotohan namin yon, each and every amendment, kung tatanggapin ba ng sa plenaryo o hindi. Pag tinanggap, wala akong choice kundi isama yung kanilang yung kung ano man yung nakalagay doon sa kanilang minority report. Pero pagka hindi tinanggap ng majority, meaning 13 members, sorry na lang sila. Yun ang yun ang rules yun ang procedure sundin natin. Fair enough. Okay, we'll leave that there. We're running out of time, but thank you so much for talking to us and explaining all of that. Senate President Pro Tempore and Blue